mga lods, malungkot Anong malungkot? na katotohanan. Pero this is the truth. Si Tatay Digong restored the image of Marcos administration. Tatay Digong daw niya ay binalik yung image ng Marcos administration. Kasi noong panahon ni Digong, wala pa namang Marcos admin. 'Di ba? Ang nagbalik, okay, sa imahe ng mga Marcos, ako'y naniniwala na yung mga bumoto sa mga Marcos. 'Di ba? Naniniwala ako diyan. Pero ang mga Dutae nagbalik, imposible naman 'yan. Isang malaking kahangalan na 'yan, 'di ba? Mr. BP, pabati naman, birthday ko today. Oy, happy birthday po kay Juan Di Mailig. Ayan, happy birthday po sa'yo at enjoy mo lang po yung kaarawan mo ngayon. Huwag pong magpapakalasing. No? Sakto lang. Kung kapitbahay lang kita, tagay tayo dyan eh. Diba? Kaso malayo eh, diba? Hindi ko alam taga saan ka, pero happy birthday po sa'yo. Mabuhay ka po hanggat gusto mo! Tuloy na natin to. Marcos administration, PBBM, destroying the image of Duterte family. Wow! Galing mo Galing mo talaga. Mga bobo! Diba? Paano dinestroy ng mga Marcos ang imahe ng mga Duterte? Ang mga Duterte ang parang asong ulol na umaatake sa Marcos administration. Sila yung bumabanat, kaya nga may maisog rally sila eh. May peace rally. May prayer rally. Hindi naman prayer yung ginagawa. Paninira naman sa Marcos admin. Tapos ngayon, babalik ta rin mo. Siguro kung wala pang social media, at sikat ka, magsasalita ka sa TV, possible na paniwalaan ka. Ngayon may social media na eh. Diba? Hindi nyo na mabibilog ang mga utak ng Pilipino. Binaliktad po ang Marcos admin daw, or Marcos ang palaging bumabanat o sumira sa image ng mga Duterte. Pagdikitin nyo si Digong or lahat ng mga Duterte at kampo niya, pagdikitin nyo si PBBM o sino yung nagsasalita palagi, sino yung parang sirang plaka na palaging bumabanat, o diba mga kampo ni Digong at mga Dutae? Iho, puso mo. Relax lang po. Relax pa po ako nito, ma'am. Huwag ka pong mag-alala. Ito po yung pinaka-relax kong salita. Tuloy natin. Apakasakit, apakalungkot ng katotohanan, but that's the truth. Kasi masakit talaga yung katotohanan at kasi sinampal kayo ng katotohanan ngayon eh. Masakit sa masakit yun, sa totoo lang. 'Di ba? Kasi naungkat yung mga baho ninyo eh. Mga baho ng kampon ng mga demonyo. 'Di ba? Ng amo mo naungkat. Masasaktan ka kasi syempre apektado ka rin. Kasi pag nalusaw po itong mga Duterte or nawalan sila ng lakas pagdating sa politika, ihina din po yung kita nila. Kasi po, sanay po sila sa pera ng politiko. Sanay sila. Kami hindi. Sanay kami sa bayad ni YouTube. Kasi si YouTube yung amo namin dito. Sanay kami dun. Siguro pag mawala yung YouTube, wala na kaming kita. Facebook na lang. Pero kasi, kayo, takot kayong mawala or mawalan ng lakas yung inyong sinusuportahan kasi hihina din kayo, hihina yung bayad sa inyo. Yun yung klaro dyan ba, pansinin nyo nung campaign period pa ni Tatay Digong. Sabi ni Namikaze Minato, the port ugage.
Masakit talaga kapag hindi niya alam ang totoo kasi nabubuhay sila sa kasinungalingan. Tama naman. Diba? O yung mga, ano daw, hoy, uga, maginig ka. Hoy, anong maginig ka? Ayusin mo yung tarungang imong pag-type-type diha ba? Ay sig patakag type. Relax lang ang puso, ha? Tuloy natin. Digong. No? And at the same time, nung tumungtong na as president si Tatay Digong, ano ang ginawa ni Tatay Digong? Anong ginawa ni Tatay Digong mo? Yung mga pumatay ng mga inosenteng 3 years old na bata. Yun ang ginawa ng tatay mo. Ang makipaglaplapan laplapan tuloy. Makipaghalikan sa in public, may mga camera pang nakatutok. Yan yung nagawa mo ng tatay mo. Ang mang-frame up. Kasi may in-interview dun kay OG Diaz na na-frame up siya sa panahon ni Digong. Tapos yun yung ibinida sa suna ni Digong. Hindi naman siya gumagamit. Napatunayan ngayon, wala siyang kasalanan. Nakulong siya ng 5 years and 7 months doon. Kumusta yung buhay niya? Nasayang. Artist model yun. Kailangan daw kasi nilang pang-frame up ng mga ganun kakilalang tao para may maibida nga sa suna. Lahat pala ng ibinibida ni Digong sa suna noon, akala ko totoo. Hindi pala lahat totoo. Although may mga totoo doon, pero hindi po lahat. Lalo na pagdating sa war on drugs niya. Kayong mga DD shits, mga inutil kayo, mga bobo kayo, mag-ipon-ipon kayong lahat. Kumain kayo ng tae. Kasi ang sinusuportahan ninyo, dutae. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon, ha. Wrong channel pala ako. Wrong channel ka talaga. Kasi kami dito, hindi kami mga dutae. Pero wag kang mag-alala. Welcome ka naman dito. Welcome ka dito at gusto ko masaktan yung puso ninyo habang binabakbakan ko itong mga kampo ng demonyo na inyong sinusuportahan dyan. Diba? Diba? Pinakita niya sa atin na tunay na bayani si Apo Lakay. Diba? Kaya doon nag-start actually. Pagpasok ni Tatay Digong, doon nag-start. Bumango. No? Bumango ang pangalan ng mga Marcos. Ay, salamat po kay Ray Martinez sa iyong pakulay dyan. Maraming salamat po. So, ang nagpabango daw sa kay PBBM ay itong mga mababaho. Mga dutae. Diba? Paano mangyayari yun? Kung pagdidikitin natin ang mga Duterte at mga Marcos, mas kilala yung Marcos. Tapos kung titingnan po natin, si Sara Duterte ang lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan ko na po yan ng reaksyon, ha. Pinakita ko na po sa iyo yung video. Anong sabi? Anong sabi ni Sara Duterte? Mr. President, pwede mo po ba akong kunin na maging vice presidente mo? Tutulong ako. Ang tanong, nung nanalo si Sara, tumulong ba? May naibigay bang tulong? Or initiative man lang? Hindi. Kinalaban pa nga yung admin, eh. Diba? Kaya huwag mong sabihin na ang mga dutae ang nagpabango sa mga Marcos. Matagal nang sikat ang pangalang Marcos. Kaya nga dumikit kayo dyan, eh. Yung amo mo, eh. Lahat na nandito nanonood sa akin. Yung iba dyan, bago lang supporter ni Digong yan. Kasi noon, hindi naman kilala si Digong. Mga Marcos ang kilala. Ang nagpakilala po sa mga Duterte, mga Marcos.
Diba? Kaya nga ginamit ni Digong ang bangkay ni Marcos Sr. na kunyari ipapalibing kuno niya para siya yung maging bida. Para bumango yung pangalan na mabaho. Yung dutae para magmukhang pabango. Kasi lilibing mo yung tatay eh. Natural, pupuriin ka ngayon ng mga tao. Diba? Pupuriin ka ngayon, uy, ang galing talaga ng aming Tatay Digong, nilibing ang Marcos Sr. Palakpakan nga natin, napakabait. Yun pala, ginamit lang yung patay. Tamo ngayon, lumabas yung tunay na kulay nila, huhukayin daw. Ibig sabihin, huhukayin mo yung bangkay or patay, ibig sabihin yung pagpalibing nyo noon dyan, ilabag sa inyong kalooban. Alam mo, itong baklang ito, patiliport ko dyan si Namikaze Minato dyan, rasingganin ka niyan. Ha? Gigil ako sa'yo. Namikaze Minato, Porto Kage, teleport ka nga doon. Rasingganin mo yung mukha nito. Ha? Inikilig yung itlog ko eh. Oy, salamat po sa 330 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Yung mga misis nyo dyan, huwag nyong mais ka. Grabe. Tapos na akong maligo. Ay, papaliguan mo pa ako eh. Ay. Yun po yun ah. Tuloy natin to. Kasi 'di ba ilang years kinamumuhian ang mga Marcos, yung pangalan ng Marcos, 'di ba? Tingnan nyo ah. Ako bata pa ako noon. Kung titingnan natin sa mga libro, ang bida mga Aquino. Ang mabait mga Aquino. Pasensya na po sa mga dilawan ah. Past is past, pero kailangan nating mapag-usapan, although nagkakaisa naman tayo ngayon lahat, pero kailangan nating mapag-usapan para basagin natin yung mga pinagsasabi nito. Okay? Walang samaan ng loob. Sa mga libro noon, ang bida mga Aquino. Diba? Pero napag-alaman natin ngayon na maganda naman pala yung nagawa ng Marcos Sr. noon. Kahit ako, bata pa ako noon. Siguro grade 2, grade 3, nagalit ako sa mga Marcos. Kasi yun yung tinuturo sa amin sa libro. Sila yung bida doon. Aquino. Diba? Pero napag-alaman ko ngayon, may maganda naman palang nagawa din yung si Marcos Sr., diba? Oo. Yun eh. Iwan ko lang sa inyo ngayon, sa mga anak ninyo, may mga libro pa bang ganun? Or face out na? Meron pa ba? Wala na. Sa amin meron noon. Year 2015, 2014, 2011, ganun. Oo, yun yung libro namin noon. Diba? Hero po ang mga dilawan noon sa libro. Pero, nung, diba, tumungtong si Tatay Digong as president. Ang tatay talaga niyo. Buti pa yung sinasabi niyang Tatay Digong, araw-araw niyang binibida. Pero yung totoo niyang tatay, hindi niya maibida. Diba? Ang ginawa ni Tatay Digong, diba? Hindi niya kinalaban ang mga Marcos bagkos. Hindi mo talaga kakalabanin, lalo na't nagpapakilala ka pa lang. Sino bang tanga ngayon, napapasok ka sa politika, kilala ka lang sa Davao, hindi sa buong bansa, papasok ka tapos bigla mong kalabanin yung mga Marcos, walang ganun. Natural, kukunin mo ang loob ng mga Marcos supporter para mailipat sa'yo. Yun yung plano mo. Yun yung plano ng tatay mo. Diba? Baguhan ka pa lang, kakalabanin mo na agad. Sino? Ano? Diba? Ano yun? Bagkos, diba? Parang binild up pa ito ni Tatay Digong. No? Pinalibing sa libingan ng mga bayani si Apulakay. Tapos marami siyang mga clips. And yung nagtutok si Tatay Digong na pinupuri niya si Apulakay. Pinupuri. Bakit ngayon huhukayin nyo? Noon pinupuri nyo, ngayon huhukayin nyo. Ano yun?
Yung pagpuri ba, plastikan lang pala. Ano yun? Plastic lang. Yan tayo eh. Wala sa hulog yung tatay mo eh. And maging honest ako sa inyo mga lords, ako din, isa sa rason bakit na-curious ako at naniwala ako, di ba, na bayani si Apo Lakay at maraming mga magagandang nagawa si Apo Lakay. Isa sa rason dyan, dahil kay Tatay Digong. Kasi, ay, tanga ka pala. Tanga ka pala. Kaya daw naniwala siya, bakit bayani daw si Apo Lakay dahil daw sa tatay niyang inutil na ngayon. Wala pala siyang sariling research. Kumbaga pag pinakain siya ng tae ng tatay niya, lalamunin niya lang. Hindi na siya mag-iisip, teka lang, tama ba ito? Tama ba ito? Mag-research muna ako kung bakit naging bayani ngayon si Marcos Sr. Research. Wala ka nun. Uso na yung internet. Diba? Uso na yung internet. Bakit wala ka nun? Pinakain ng tae ng tatay niya, kinain din. Congratulations. Walang utak ko. Salamat Ninita Umali sa iyong palike dyan. Sa mga nag-like sa ating live ngayon, maraming salamat po. Patuloy natin. ba? Wala siyang masamang tinap. Hoy, Ate G, shoutout. Alis ka? Sige, umalis ka. Punta ko dun sa kanya. Bilan mo ako ng kalamansi. Punta na ako kila. Okay. Kala ko sa bayan. Kay Apo Lakay. Sa ama ni PBBM, di ba? Yung mga kwento. Uy, umiiyak na siya. Umiiyak na siya. Ayan yun, nagdadraman tanga. Niya sa atin ay magaganda. And imagine niyo ilang dekada. Sabi ni Gaudioso, suntukan tayo vlogget ni Makoy. Ayoko ng suntukan, gusto ko bariling kita sa noo. Ayoko ng suntukan ngayon, kakapagod eh. Isang bala ka lang. Ganun. Huwag na yung suntubukan. Mamamatay ka lang pag ako makita mo. Ako may dala, ikaw wala, kamao lang dala mo, patay ka. Hinadlangan ng Pilipinas. Hinadlangan, 'di ba, ng mga administrasyong nagdaan ang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani kay Apo Lakay. Pero nung tumungtong si Tatay Digong, wala nang nakahadlang. Pinalibing talaga. Natural, gagamitin yung bangkay. At ginamit yung bangkay. Kasi halata naman po, nag-react sila ngayon eh. Biglang huhukayin yung bangkay eh. Ibig sabihin, wala sa puso ang pagpapalibing. Ginamit lang. Kasi nagpapalakas sila ng kanilang mga pangalan. O ng pangalan nila. Diba? Kaso palpak yung mga galawan nila eh. Ayan tuloy, bigla silang bagsak. KO! Pero ngayon, grabe mga lods, kinikilabutan ako. Ngayon, anong ginagawa ng Marcos administration sa mga Duterte? Anong ginagawa? Tahimik lang. Ang Marcos administration tahimik lang habang nasusunog yung mga Duterte. Yun lang yung kasalanan ng mga Marcos, tahimik lang. Pero iba pala pag tumahimik yung mga Marcos, Kasi magsasuffer yung mga Dutae. Pag tahimik pala ang mga Marcos, sunog. Sunog sa impyerno ng mga Dutae. Diba? Iba palang katahimikan nitong mga Marcos. Makapangyarihan talaga. Diba? Kaya mo, walang nagawa ang mga Dutae. Partida, tahimik pa yan. Paano pag gumalaw na talaga yan at ipakita sa inyo yung bangis? Paano na? Aba? KO! Nakakaano eh. Diba? Marirealize. Teka, gigil ako sa mukha nitong hayop na to. Wait lang, zoom ko. Umiiyak eh.
Oh, yan, umiiyak eh. Oh, sige. Tingnan natin yung kanyang ano. Bantayan niyo ako may luha. Ganyan pala ang Marcos. My God! Ang mga Marcos, they are doing everything. Di ba? Para masira lang ang mga Duterte. And feeling ko mga Lods, may agenda yan sila. At gusto Sige, tuloy natin. May agenda. Ano bang agenda? nilang manatili talaga na pangmatagalan sa pwesto. Di ba? Kasi palagi talaga nilang sinisira ngayon ang mga... Alam mo, kahit pa, sabi nga namin Marcos, ang mga Marcos sana, or si PBBM sana ma-extend ng 1,000 years sa pagka-presidente ng Pilipinas. Walang problema sa amin kung may plano sila na pahabain yung kanilang kung makakabuti naman sa bansa, bakit hindi? Diba? Duterte, grabe. Wala luha ba? Wala They luha? are doing everything. Yung mga Congress, yung mga buhaya, di ba? Tapos sinahayaan. Mga buhaya, katulad ni 125 million, ni 51 billion, ni trillion. Ni 15 million ba yun? 13. Yung sa basketball court. Yun naman yung kay Baste, project ni Baste. No? Na nung inestimate yung tiningnan yung basketball court, wala pang stage. Nasa 4 million lang pala or 5 million. Ang budget 13 million yata yun. Nasaan yung sukli? Alam na kung sino yung buhaya. Diba? Ito. Delikado po ang mga tao na isa sa publiko nila yung kanilang hirap kuno. Na mahirap lang sila, ulubi lang kami, may hirap lang kami. Ganun po ang galawan ng mga budol na tao na mga may hidden agenda. Example natin. Etong mga bilyar, mahirap lang daw sila. Galing daw silang mahirap at mahirap lang sila. Naniwala naman yung mga Pilipino. Tingnan nyo ngayon, yung katayuan ng buhay nila. Hindi pala sila mahirap, mayaman pala. Si Digong, ganun din yung style, may kulambo. Mahirap lang daw sila. Bakit ba? Pag ikaw ba ay nagkulambo, mahirap ka na. May kilala din akong bilyonaryo. Yung bahay niya, barong-barong lang. Pero bilyonaryo. Hindi po basihan na pag ikaw ay nakakulambo, mahirap ka na. Pag ikaw ay kumakain ng tuyo, mahirap ka na. Tandaan po natin, masarap ang tuyo. Kahit ngayong mga mayayaman dyan, kumakain ng tuyo dahil masarap. Yung bumili ng painting ko, ng ballpoint pen art ko, na si Gandalf, binenta ko dyan sa Green Hills. Pasok akong bahay niya. May table sila dyan, on table. Pinakain kami doon. Ang hinihanda sa amin, gulay na kangkong, nilaga, sardinas, tuyo. Pero, napakayaman niya. Kaya hindi po pwedeng sabihin mo na pag kumakain ka ng tuyo, mahirap ka. Sadyang masarap lang yung tuyo at sardinas. Kahit yung kulambo, lalo na pag nakadikit sa paa mo yan, ang sarap matulog. Diba? Hindi siya nakikisali para kunwari siya ang mabait. Kunwari parang wala siyang hindi siya yung mastermind. Pero yung laro nila, Marcos administration, yung laro. Ganun talaga yan sa politics. May mga kanya-kanyang laro. At least, yung laro ng mga Marcos, makatao. Pero yung laro ng mga Dutai, patraidor. Normal lang naman yan. Politiko sila eh. Diba? Nila ngayon, grabe. Alam niyo na ako, convinced na talaga ako. Yung Sabi ni Joel Kaligunan, walang laban kayo kay Duterte. Sampalin ko pa yun sa harapan mo eh. Kung yung hearing nila, napapasko na, hearing pa rin ang hearing, convinced na ako. Gusto talaga nilang siraan ang mga Duterte. Convinced na ako dyan. Kaya tayo mga Pilipino,
No, to Marcos na. Kayo lang. Kayo lang. Magnoto Marcos kayo, wala kaming pake. Pero kami, solid kami, Marcos kami. 'Di ba? Marcos. Itaga mo 'yan sa sa kay Bato de la Rosa. Ha? Oh, to Marcos Sabi ni Christian Cordero, kupal ka ba? Bobo ka ba? Oo, kukupaling ko kayong mga bobo kayo, putang ina mo ka, Christian Cordero. Oh, salsalin mo yung titi ng lulo mo. Tuloy natin. Kitang-kita natin ang pag-uugali ng mga Marcos na pag nakuha na nila lahat at nakabalik sila sa pwesto, yung mga sabi ni maski anong arte mo, walang maniniwala sa iyo. Magkano ang binayad sa iyo? Mahal ang binayad sa akin, 1,000,000 kada araw. 1 million per day yung binayad sa akin. Kaya ko ang bumili ng pagkain ng aso para may malamon yung pamilya mong bobo. Si Fiona kasi mahilig magbayad eh. Sirain ko daw yung tatay niya para mamatay. Pag namatay, yung tatay niya, edi yung mga Pilipino maaawa sa mga dutae. Mananalo daw sila. So, may sakripisyo. May magsasakripisyo daw. At ang bayad sa akin, nakasobre yun. 1 million, ha? 1 million araw-araw. So, imagine, malapit na akong maging bilyonaryo. Umanda lang kayo, ha? Bibili ako ng sports car. So, sunugin ko lang sa harapan nyo. umulong sa kanila, pag sa palagay nilang threat sa kanila, sinisira. Ito na pala yun. Bumalik na tayo sa ano niya. Pero at least nabigyan natin ng reaksyon yung kanyang kabubuhan, ano? Oo. And then, huwag kayo mag-iiyak ang mga basher dyan kasi, alam nyo, oras ni Digong noon, ngayon wala na, sinisingil na siya. Sinisingil na siya ngayon at sana pagtatayo si Digong tulungan yung tumayo. Para makasipa pa si Digong. Oo. Diba? Papalakasin nyo yung tuhod para makasipa pa. Oo. Para makasipa pa ba? Diba? Ganoon yun. Para makasipa, oh. Para may lakas pa yung tuhod. Oh, diba? Sabi nyo noon, asan na yung ICC? Puro kayo ICC, wala naman. Hindi nyo alam, nandito na pala sa Pinas. Anong komento nyo? Nandito na sa Pinas yung ICC. Sige nga, Mami Noa Maria, shoutout to, ha? Anong masasabi nyo ngayon? Ay, nandito na sa Pinas. Kasunod niyan, dadamputin na lang yung tatay nyo. Okay, salamat po sa 509 thumbs up natin dyan sa mga nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po. And syempre sa mga dyan, sa mga bago nating subscriber, ayan, maraming salamat po. Meron po tayong dito, meron po tayong Facebook page na Ballpoint Man 2.0. Huwag nyo pong kalimutang mag-follow. Ayan. So,